Sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapahala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa mainuna. Kaya't hilingin natin sa Panginoong ating Diyos na basbasan ang tubig na ito na siyang magiging tanda ng ating pakikiisa sa misteryo ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Tulungan nawa tayo ng mabiyayang banal na Espiritu na manatiling tapat na mga kasapi ng kanyang simbahan. Nawa ang Diyos amang maawain ay manahan sa bahay dalanginang ito. Dalisayin nawa tayo ng mga biyayang kaloob ng Espiritu Santo na nananahan sa atin bilang kanyang templo. Amen. Liwanag ni Kristo, magningning ka sa buong simbahan at ihatid mo ang mga bansa sa kaganapan ng katotohanan. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan at maawain, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa italim. Gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at pag-iiranin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dapat magkahila mula sa Euphrates hanggang dulo ng Galilee. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating konsalmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi.
mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ang kanyang espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Solidad clap para sa Panginoon. Ginugunita po natin ngayon at tayo po'y patuloy na napapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa atin 7 taon na ang nakakalipas at sa patuloy pa ng pagkakaloob niya ng biyaya sa atin po nung italaga ang atin pong dambana. At kung saan ay talagang nakita ninyo ang pagbabago mula sa dating itsura ng ating dambana
ay naririto na ang isang dambana na talagang pag nakikita mo o napupuntahan ng mga tao ay nakakaramdam, no, ng kapayapaan, kapanatagan, lalo tigit ng kapahingahan. Isang biyaya po itong ating ipinagdiriwang ngayon. Gaya ng nabanggit ko kanina, no? Ang isa sa dulot nito dahil nga ang simbahan ay tinatawag din nating bahay. At sa bahay, ano ba ang pilit natin na hinahanap-hanap sa bahay kung minsan gusto natin laging umuwi, pumupunta, no, sa bahay, lalo tigin sa bahay ng Diyos. Kasi diyan tayo nakakapagpahinga. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, nagpahinga ka na ba? Ano ba? Mukha bang fresh ang katabi ninyo o mukhang araw pa rin, no? Hindi na dumaan yung gabi, no? Amoy araw pa rin, no? Gabi na, amoy araw pa rin dahil sa sobrang pagtatrabaho. Narinig natin yung salitang pamatok sa ating ebanghelyo. Pinapaliwanag ni Jesus, no? Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Sabihin niyo nga po, pamatok. Alam niyo pa ba yung salitang pamatok? Ano yung pamatok? Hindi yung pangotong, no? Hindi yung pamatok. Sige nga, Brad, paki-flash mo nga. Yung pamatok. Diyan na, kita na? Wala pa. Yung pamatok, kung maalala po ninyo, hindi yung bumirang. Ang pamatok ay yung inilalagay sa liig ng kalabaw. Kasi inalis nyo yung mga kalesa dito, di ba? No? Dati may mga kalesa dito. Di ba para madala nung kalabaw o nung baka yung napakalaking bahay na punong-puno ng mga basket, mga kung ano-ano. Nadadala niya yon dahil dun sa tulong ng pamatok na inilalagay sa kanya. Mas gumagaan, mas nadadala. O sige, yung ginadala ng mga magtataho, di ba? Kung bibit-bitin mo yung 2 taho, mabigat yon. Pero nakakaya sa tulong ng pamatok. Meron na ba? Nakita na ba? Yan. So ganyan ipinilalarawan ni Jesus, no? Yung dulot nitong pagsisimba natin. Kasi pumupunta tayo dito, ang paanyaya niya para makapagpahinga ka. At habang nagpapahinga ka, tuturuan ka ni Jesus. At ang mga turo niya, ito yung mga pamatok na magpapagaan ng buhay mo. Nagpapagaang ng buhay natin kasi nga hindi naman po mauubos, hindi naman matatapos ang ating mga gawain sa buhay. Hindi matatapos ang trabaho. Kung gusto mong matapos ang trabaho, mag-resign ka. Yung duty ng mga kapulisan, hindi yan matatapos. Mapapalitan ka, yung trabaho, hahanap yan ng tao para magtrabaho. Yung mga barangay natin, ngayon naghahanda sila kung ano ba, papahinga na ba o itutuloy pa ang pagtatrabaho sa barangay. Kasi hindi matatapos. Maliban na lang, alisin natin ang barangay at hindi na natin kailangan ng mga barangay chairman o ng mga chairwoman o mga kagawad. So reality yun. Hanggat nabubuhay tayo, walang katapusan ang atin pong responsibilidad. Matatapos lang yan kapag tayo po ay namatay na. Kaya nga, nagpahinga na siya. Diba? Pag sumisilip tayo, dumadalaw tayo sa mga namatayan, ang sinasabi natin para ma-comfort, okay na yan, nagpapahinga na siya. Gusto nyo na bang magpahinga? Sasabihin ko kay mahal na Biren, sunduin na kayo. Pagpahingain mo na, mahal na ina, ang iyong anak, pagod na eh. Tingnan nyo mga mukha, pagod na. Hindi pa, kaya pa, no? Kaya ganun kahalaga itong binibigay ni Jesus. Yung panawagan niya na magpahinga tayo. Hindi tayo robot, kung ang mga hayop nga
nagpapahinga at kailangan magpahinga, tao pa kaya? Hindi bawal ang magpahinga. Ang bawal, yung hindi ka nagpapahinga. Kasi kapag hindi ka nagpahinga, ngayon, kusang magpapahinga yung katawan mo. At ayaw mo naman nun. Ano, di ba? I-enjoy lang natin yung buhay na binigay ng Diyos. Sana po, no? Hindi tayo naririto at iisipin natin, kung tutuusin, kakapiranggot lang ang mga naririto kumpara sa dami ng populasyon dito sa San Nicolas, sa distrito o dito sa sakop man lang ng ating parokya. Pero iilan lang tayo sa libo-libong nagtitipon marahil, no? Sana, dahil alam mo para sa sarili mo na mahalaga itong araw na ito kasi ito yung araw ng pahinga. Sabihin nyo nga po, pahinga. Di ba yung pahinga? Humihingi tayo ng hininga. Nagre-recharge tayo. Lord, bigyan mo ko ng hininga kasi nauubos na ako, napapagod na ako. Kaya ito yung binibigay sa araw ng linggo. Dahil mamaya o kinabukasan, babalik kayo sa inyong trabaho. Kinabukasan, babalik kayo sa inyong mga gawain kahit nga mamaya lang, no? Yung iba sa inyo, diretso sa palengke, mamimili na ng pangtanghalian, mamimili ng panghapunan. Yung barangay, mamaya may darating sa mga barangay, Chairman, may problema po sa ganito eh. Harapin nyo na naman yan. Pero dahil nakapagpahinga ka, handa kang harapin ito ng may lakas, may sigla. Mahirap po ang walang pahinga. Madali mag-init ang ulo niyan. Kaya maraming kaaway. May makita lang sa post sa social media, nang gagalaite ka na. Minsan, no, kailangan din nagpapahinga ka sa social media, nagpapahinga ka sa internet, magpahinga ka. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magpahinga ka naman. No? Pahinga ka sa makikipag-away ka dyan sa social media. Mahira. Ang dami ng matapang sa social media, no? Kaya sabi kung maalala niyo po, sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Zacarias, sabi niya, pagdating ng Panginoon, aalisin na yung mga, babaliin na yung mga ginagamit sa pandigma, paiirali ng pagkakasundo sa lahat ng bansa. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi tayo magkaaway. Sabi sa ikalawang pagbasa, yung panawagan nga, no? Yung gawain o hilig ng laman, mas piliin natin sa gawain pang-espiritual, sa spirito. Gawaing makalaman, siyempre tatrabaho ka. Bakit? Para saan? Para kumita. Pag kumita, anong gagawin mo? Bibilin mo lahat ng makakapagpasaya sa iyo. Panglaman, flesh. Yan, iba sa inyo, kahit sa pangungutang, pagod eh. Pagod na ang pangungutang. Utang pa rin ang utang. Pagod na. Pahinga ka naman sa utang, no? Magbayad ka naman, di ba? No? Sipagan mo naman yung pagbabayad. Pero lahat naman pangungutang eh. Utang na yan. No? Balikan ko lang po yung karanasan natin, no? Nung COVID. Kasi halos lahat ng tao ayaw nang magpahinga. Kaya nga, kapag linggo, ang sasabihin, pagod na ako eh. Hindi na ako magsisimba. Pagod na ako eh. Bago mag-COVID, ayaw natin magpahinga. Nung dumating ng COVID, pinagpahinga lahat. Ayaw nyo lockdown lahat. Sinasabi ninyo, hindi tayo magsasara kasi sayang ang kikitain. Diba? Ganun ang mga dahilan natin. Di i-lockdown lahat. Namatay ka ba? Hanggang ngayon, buhay ka pa. Mas lumusog ka nga eh.
Mas tumaba tayo, di ba? Yung problema natin yun, sayang kikitain eh. Natin, 24/7, no? Pag bumabiyahe ka sa mga highway, NLEX, SLEX, pwede ka mag-stop over kasi pag nagutom ka, doon. Pero nung nag-COVID, 10:00 pa lang, gusto mong kumain, sarado na lahat. Pati gas station, wala na, sarado na rin eh. Oo. Namatay ba tayo? Hindi eh. Pinagpahinga tayo ng Diyos. Ay ngayon, nagbabalik tayo. Ayan na naman, nagbabalik ka rin. Ayaw mo rin yung magpahinga. Kaya wala tayong kapayapaan. Wala tayong kapanatagan. Kasi kulang lang tayo sa pahinga. At yung pahinga na yan, dito mo yan makukuha. Dito yan ibibigay ng Diyos para sa atin. Diba? Ganun kahalaga ito. Hindi ito dagdag sa pahirap, sa pasanin. Kaya nga pamatok, ibibigay niya para mas maging magaan ang pagharap mo sa mga responsibilidad na nakaatang sa iyo. Kaya naman, no? Kakayanin natin. Kakayanin natin kumilos at gumawa ng masaya, ng may kababaang loob. Dahil ito ang aral na ibinibigay ni Jesus. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa ating pagdiriwang ng paggunita sa pagtatalaga ng ating simbahan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga buhay na bato. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang banal na simbahan sa bawat lugar, naway makapag-alay ng karapat-dapat at mapitagang pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat na nagtitipon sa simbahang ito, naway makatagpo ng pagpapala at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa sakristiya at ang mga may tungkuling pangalagaan at linisin ang simbahan, naway magtiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat santuaryo ng Diyos, naway lagi nating igalang at pagpitaganan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng tulong at lahat ng mga yumaong sumamba sa loob ng simbahang ito, naway magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw noong iyong marapating ang tahanang mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa ito. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin ka nananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan, ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang ikinagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito, ang ngalan niyang dakila, sa paggunita sa pagtatalaga ng tahanang ito, ay maggawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niya kayong maging kanyang tahanan na pinamamahayan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ang tanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga.